people in the entire international community. Good afternoon. Ngayon is gusto kong i-share sa inyo kung paano ba maging intelihente sa paningin ng ibang tao. Pero before tayo mag-start, patungkol dyan is kindly like, subscribe, at huwag kalimutan ang iyong comment. Now, para tayo ay maging ka-interesting na tao sa ibang tao, pag tayo ay kinakausap nila, para maging hindi naman kasing talino ni Albert Einstein, hindi yung may dating ang yung personality, lalo na sa utak. Okay. Pero before ko i-share sa inyo kung ano yung mga research ko about that, is tingnan muna natin kung ano yung pwede nating malaman sa mga naging attributes or traits ni Albert Einstein. Okay. Sabi nila, according to the information about Albert Einstein is, talaga daw na masyado siyang curious. Isa sa mga katangian ni Einstein is yung tinatawag na curiosity. Curiosity. Siguro pag may natitipuhan siyang interesante sa kanyang paningin is talagang para namamagnetize siya nito out of intellectual curiosity. Pangalawa is kasali sa katangian ni Einstein yung pagiging mapalatanong. Probably marami siyang mga tanong kung saan nakatutok ang kanyang mga mata or saan ang interest ng kanyang self for the meantime or time being. So, according sa mga information na nalaganap natin, is marami siyang tanong na talagang tinatanong niya. Katangian din ni Einstein na hindi siya yung tipong henyo na nakakulong lang dyan sa loob ng laboratory. Sa kanya daw is yung pagkakaroon niya ng imaginative thoughts, pagkakaroon niya ng strong imagination is hindi lang niya doon kinikimkim or kinukonfine sa kanyang utak, kundi yan ay talagang hinahanap niya doon sa realidad or doon niya ino-observe empirically sa kanyang environment. So, una, curiosity, at saka yung series of questions. Pangatlo is yung pagkakaroon ng malakas na imagination na binibigyan niya ng o pinapakitaan niya ng performance.
At pangatlo is uh, ginugugol ni Einstein ang kanyang oras sa pagbabasa. Nagbabasa pero hindi lang doon sa mga literal or surface part of kung ano yung binabasa niya, kundi talagang hinahanap niya ito kung ito ay totoo sa realidad ng buhay. Isa din sa katangian ni Einstein yung hindi siya prone to memorization. Hindi siya mahilig ng rote memorization. Kundi ang sa kanya, kailangan intindihin niya kung ano yung dapat intindihin. Kasi nga, mas mahina siya doon sa memorization. And kung tayo naman ay bilang ordinaryong tao na gusto natin maging intelihente sa paningin ng ibang tao is ano ba dapat ang inaaral natin? Isa doon sa suggested ng mga psychologists is dapat daw pag-aralan natin ang subject na psychology. Diba ang psychology is the study of mind and behavior. Bilang tao na ginagampanan natin yung yung role bilang lifelong learners is kailangan natin intindihin psychologically yung ibang tao para at least alam mo kung paano makibagay, mag-adjust, mag-accept kung ano yung mga weaknesses, strength, at saka yung mga negativities ng ibang tao. Pati na tayo, naaaral natin yung galaw ng ating emosyon, yung takbo ng ating utak, at saka yung nararapat na ethics and etiquettes na iginagalaw ng ating pangangatawan sa mata ng ibang tao. Pangalawa sa dapat inaaral daw ng mga tao is yung subject or discipline ng philosophy. Well, ang philosophy naman din is very, very important kasi yan ang pinaka-mother sa lahat ng disciplines or branches of knowledge. Ang philosophy is the study of man. Ito ay discipline or subject na dapat intindihin natin yung pagkatao natin bilang tao. So ano ba yun? Kasi bilang tao, kailangan alam natin yung purpose natin sa buhay. Ano yung purpose natin kung bakit tayo dapat ay nag-aaral, kung bakit tayo dapat ay may mga goals at dreams in life para magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. Yung direction na yun ay hindi yung paliko or something that is not nice or that is not ideal na daan. I am talking here of smooth path to the road of success. Now, sa philosophy na yan is kasali or kasapi na dyan yung mga elemento related sa religion, spiritual, morality, ethics, laws, related sa history. Dapat alam mo kung ano yung history ng ethnicity
na kasapi ka or the society in the larger context. Another, kasali rin sa mother philosophy yung pag-aaral ng sociology, that is the study of society, at saka yung laws, yung mga batas-batas na gawa ng mga tao at yung batas na gawa ng ating Panginoon. So, dapat nakaka-relate tayo dito in such a way na pwede mo itong i-share sa ibang tao. Before ko pala malimutan, ang culture is kasali din dito. The culture, tradition, what else? History, nabanggit ko na yung history. Yung anthropology. Anthropology, what else? Economics. Kailangan bilang intelihenteng tao, marunong at maalam ka rin kung paano tumatakbo yung ekonomiya sa ating environment, sa ating lipunan, at ikaw din. Kung paano ka marunong dumiskarte sa iyong sariling source of income para mabuhay ng marangal, may dangal. So, dapat talaga na marami tayong alam sa iba't ibang aspeto ng buhay, lalo na ngayong 21st century na nandyan na yung technology, especially science. Huwag nating kalimutan na ang siyensya or science is very, very significant para maintindihan natin yung iba't ibang aspects of science related to physics, chemistry, biology, physical science, earth science. Marami pang bagay na dapat may alam ka. Related also to politics, dapat kahit hindi mo gusto yung takbo ng politics, pero once na nai-involve na ang iyong utak at puso doon sa issue about politics, you are actually involving yourself to political issues unawarely or not. So far, dapat marami tayong alam. Highly recommended talaga na dapat marami tayong alam patungkol sa mga branches of knowledge or information na ito para at least marami kang alam na pwede mong ma-embrace, pwede mong ma-share, at sa kailaliman nito ay nagkakaroon ka ng sarili mong wisdom. So, don't forget to like, comment, and share, as well as subscribe this channel.